Kulang na lang ay umikot ang mga mata ni Krisa sa tinura ng biyanan. Nasa tono ng pananalita ay halatang pinipilit siyang gawin ang bagay na ayaw naman niya. Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili. Lihim na nasasakal na siya dito kahit pa alam niyang ginagawa lang naman nila ang bagay na yon para sa kanilang apo at concern lang sa kanya. Gayunpaman hindi siya tahasang nagreklamo, nanatiling tikom ang bibig niya bilang respeto na lang sa pamilya ng kanyang asawa. Dalawang palad na lang niya iyon tinanggap kahit pa medyo mabigat na sa kalooban niya ang namumuong inis sa kakulitan nila. Mawawala lang siya sa mood oras na maglabas siya ng saloobin at baka pa ikasama yon ng loob ng kanyang biyanan. Naulit pa yon ng mga sumunod na araw na tumagal ng buong linggo na kalaunan ay nakasanayan na rin niya. Straight nilang binibisita araw-araw si Krisa sa music center na para bang hindi mapapakali ang mag-ina oras na hindi nila makita ang babae. Hinayaan lang naman sila ni Krisa na walang pagdadalawang isip na hinaharap sila kahit na halatang napipilitan lang. Tinatak niya sa kanyang isipan na magsasawa rin ang mag-ina at mapapagod sa kakapunta doon sa kalaunan ay nangyari kagaya ng inaasahan niya. Attorney, grabe si mommy, parang siya nang naglilihi para sa akin. Kwento ni Krisa sa asawa na nakauwi na ito ng araw na yon. Natatawa pang babae. Yung tipong parang iiyak pag hindi ako nakita. Sa penthouse na sila nagkita dahil dumaan na sa groceries si Krisa kasama ang madrasta. May ilang kulang sa bahay silang binili kung kaya naman hindi na siya nagpadaan pa sa asawa para sabay na sila. Bakit? Natatawang tanong ni Nick habang pinagmamasdan ng mukha ng asawa. Hindi naman kasi galitan tono nito bagkus parang sobrang tuwang-tuwa si Krisa sa ginagawa ng biyanan niya ngayon. Araw-araw na nga tapos sabi hindi raw kompletong araw kapag hindi niya ako nakikita. Ano naman ang sinabi mo? Baka mamaya tinarayan mo si mommy. Nasa silid silang mag-asawa. Parenteng nakaupo si Krisa sa gilid ng kama habang pinapanood si Nick na mabagal na naguhubad ng damit na pang-opisina upang magpalit na ng pangbahay na damit. Hindi literal na wala akong ginawa. Tanungin mo pa siya. Hinayaan ko lang siya. Tapos sabi niya kanina magvi-video call na lang daw kami start next week kasi napapagod na raw sila kakapunta. Humalakak si Nick. Sinabayan niyo ni Krisa ang hindi pa rin malimutan ang takbo ng kanilang usapan. Sa una lang naman kasi masigasig ang ginang. Malamang ay dahil umaasa itong kapag ginawa nila yun ni Nati ay susuko si Krisa at sasabihin na doon na lang silang mag-asawa, maninirahan sa mansyon para hindi na sila mapagod, kakapunta sa music center ng kanyang manugang. Astig talagang asawa ko hindi nagawang mapasukong mami ko. Sila ni Nati ang sumuko sa'yo. Naiiling na wika ni Nick. Inaayos ng naisuot niyang damit na hindi namamalayang tapos na pala. Natawa na rin si Krisa dahil alam niya rin ang taktikang ginagamit ng biyanan at hipag sa kanya upang makumbinsing sumulbok sila sa mansyon ng mga bentakwet. Ayaw niya ng ganun, mas gugustuhin niya pa rin na sa penthouse sila manirahan. Komportable siya rito at kilala ng katawan niya ang lugar na to. Hindi naman sa ganun, attorney. Tayo na ni Krisa na kinuha ang damit na hinubad ng asawa at nilagay yun sa laundry basket. Bumalik siya sa pwesto ni Nick at yumakap sa katawan nito na nanatiling nakatayo doon na parang estatwa. Tinangala niya ng mukha ng asawa. Nangako rin naman tayo sa kanilang pupunta doon kada weekend, hindi ba? Wag na sana nilang igit na doon tayo. Hindi sana iilang ako sa pamilya mo. Basta iba pa rin kapag narito tayo kung parang nasa mansyon tayo nyo. Huli niya sa mga mata ni Nick na ang tugon ay simpleng tangulang naman at mainit na halik sa noon niya. Alam ko, kaya nga ikaw ang pinagdedesisyon ko, hindi ba? Kung saan ka, asahan mong nandun ako. Samantala, sa penthouse ni Nick mismo dumiretso si Mr. Celis nang makabalik na to ng bansa. May pag-aalinlangan man sa nananaig pa rin sa kanyang puso ang kagustuhang makita niyang anak na si Krisa kahit pa nagtatalo ang kanyang puso at isipan. Magkaiba kasi ang gusto nito, hindi tugma. Ang nais ng kanyang isipan ay bigyan ng pagkakataon pang makapag-isip si Krisa. Pabayaan na lang muna. Ang gusto naman ng kanyang puso ay makita at masiguradong ayos lang dahil na-hospital ito sa ibang bansa. Inisip na lang ni Mr. Celis na hindi si Krisa ang na-admit kung hindi ang madrastang si Vanji. Hindi rin ako magtatagal. Susulyap lang ako sa kanya. Gusto ko lang siyang makita. Ngunit bago pa man siya makapindot ng doorbell ng penthouse ay nakatanggap na siya ng tawag sa kanyang asawa.
Ayon sa pagbabalita nito ay gising na raw si Nelia at kasalukuyang hinahanap siya. Kung sa ibang araw iyon ay nagkukumahog na siya patungo dito. Ngunit hindi sa araw na iyon na puno ng agam-agam at pag-alinlangan ang kanyang katawan. Ilang minuto siyang natameme habang nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin sa mga sandaling iyon. Sa unang pagkakataon ay nahirapan siyang mag-decide na dati-rati palagi ang anak niyang si Nelia ang priority. Lahat ay pabor dito ang nais niya. Sa bandang huli ay tumalikod si Mr. Celis sa pintuan ng penthouse at si Nelia pa rin ang kanyang pinili. Babalik na lang siya sa ibang araw upang masinsinang makausap ang anak at makahingi rito ng tawad. Sige, papunta na ako dyan. Sabihin mo sa kanya yon. Umiiyak ng mukha ni Nelly ang sumalubong kay Mr. Celis. Pagpasok niya ng silid ng anak, Dad, parang iyak na naghihingalong pusang lingon nito nang marinig ang pagdating ng ama. Ilang segundong natigilan doon si Mr. Celis nang makita si Nelia na bagamat gising na ay nananatiling nakaratay pa rin ang manipis na katawan nito sa kama. Kung namayat ito noon, mas pumayat ito ngayon. Dahan-dahan siyang makbang papalapit sa kama. Narinig na niya ang unti-unting hikbi ni Nelia. Gising ka na pala, kamusta ng pakiramdam mo? Hindi sumagot ang babae na tanging mga luha lang ang naging sagot sa kanya. Nang yakapin siya ni Mr. Celis ay lumakas na doon ang iyak ni Nelia. Bumalik kasi sa kanyang alaala ang huling tagpo bago siya mawala ng ulirat ng araw na yon. Natatandaan niya, damang-daman niyang lahat pisikal na sakit na ginawa ni Krisa sa kanya. Umahon na ang galit sa kanyang dibdib dahil wala naman siyang ginagawa. Hindi mo ba ako tatanungin kung sino may gawa nito sa akin? Napaahon na si Carmelita sa kanyang kinauupuan nang marinig ng magsalita ang kanyang anak na kanina ay tikom ang bibig habang kanyang kinakausap. Ang kinikilalang ama nitong si Mando palang hinihintay. Shh! Pagaling ka, tama na ang iyak. Masuyong sambit ni Celis na hinahaplos ang humpak ng mukha. Nasaan si Nick, Daddy? Linganan nito ng mga mata sa paligid ng silid na para bang expected niya na naroon ang lalaki sa pagdilat ng kanyang mga mata. Dahil sigurado siyang bago mawala ng malay ay naroon sa kanyang silid ang lalaki. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap ngayon, Daddy. Hindi siya sinagot ni Mr. Celis na huminga ng malalim para kalamayan ng loob. Wala, nasa asawa niya. Malakas na pumalaho ng iyak si Nelia nang hindi sagutin ng kanyang ama ang tanong niya. Ibang-iba na rin ang paraan ng mga tingin nito sa kanya na hindi niya maarok. Tipong parang walang pakialam. Pakiramdam niya hindi na siya mahalaga o ang kahit na anong pinagsasabi niya. Gulat nang nagsalit-salitang napatingin naman si Carmelita sa kanyang mag-ama. Nakabalatay ng awa sa anak. Yun din ang naging dahilan upang lumabas ang silid ng ginang para tumawag na ng doktor na biglang nataranta sa naging reaksyon ni Nelia sa pagdating ng ama. Naiwan si Mr. Celis kay Nelia sa loob ng kanyang silid. Nelia, kalma. Kasalanan ng Krisa na yun kung bakit mas lumala pang sakit ko, Daddy. May di nasumbong nito ng paninisin na para bang ito nagbigay ng sakit sa kanya at dahilan kung bakit siya nakaratay dito. It's her fault. Kung hindi siya dito sumugod, kung hindi siya pumunta at nagwawala, hindi naman lalala. Humigpit pa ng humigpit ang yakap ni Mr. Celis sa manipis niyang katawan at gamit ang isang palad ay tinakpan itong nanginginig na bibig ni Nelia. Gumalaw ang panga ni Mr. Celis dahil nagagalit siya. Nasinisisi nito ang tunay niyang anak sa mga pinagdadaanan niya, gayong wala naman itong kinalaman doon. Isa pa, kung hindi gagawin niya ni Mr. Celis kay Nelia, baka sa mismong sa sandaling yun ay tuluyan niya ng talikuran ng anak-anakan dahil sa kanyang mga pinagsasabi. Tama na, mas makakasama sa iyong paglalabas ng sama ng loob. Walang dapat nasisihin sa nangyari. Daddy, naririnig mo bang mga sinasabi ko? I am telling the truth. Nabunot pa nga ang dextrose. Hindi siya sinagot ni Mr. Celis. Pinabayaan lang siya nito na patuloy na magsalita. Patuloy na isinusumbong naman ni Nelia sa amang mga ginawa sa kanya ni Krisa. Naghahanap siya ng magiging kakampi sa kanya. Naging binging ahas lang doon si Mr. Celis. Laking pasalamat na lang din niya na wala doon sa silid ng kanyang asawa para hindi na lumawig pa ang lahat. Malamang kung narinig niya ito ay gagawa pa to ng hakbang ng pabor kay Nelia. Tsak na hindi sila magkakasundo dahil lahadlangan niya ito. Anong laban ko sa kanya, Daddy? Nakaratay ako sa kama. Siya ang lakas. Umaasa siyang paparusahan si Krisa ng ama para makaganti siya. Ngunit nadismaya lang siya nang wala pa rin naging reaksyon si Mr. Celis sa harapan niya. Kinabahan na doon si Nelia, parang may mali.
Agad na sumagi sa kanyang isipan ang sulat noon sa kanya na may kinalaman sa tunay nitong anak. Imposible na malaman ng ama na itong anak na hinahanap niya. Gaano ba siya katagal na natulog? Dad, please do something. Physical injury ang ginawa niya sa akin. Pwede naman natin siyang kasuhan. Nakaratay na nga ako dito tapos gaganunin niya. Naintindihan kong selos na selos siya pero hindi pa rin tama na gawin niya to sa akin. Pinahirapan niya ako ng sobra. Kulang na lang ay tudasin niya na. Hindi mo ba pwedeng palagpasin na lang yun? Pagod ang mga matang tanong ni Mr. Celis. Napanganga na si Nelia na hindi makapaniwala sa kanyang narinig na sinabi ng aba. Ibig bang sabihin nun ay alam na nito kung anong papel ni Krisa sa kanyang buhay? Paano naman yun mangyayari? Bakit natin palalagpasin? Muntik niya na ako mapatay, Daddy. Threat siya sa buhay ko. Hindi kanya magagawang patayin. Harmless siya, Nelia. Kampi ni Mr. Celis dito na nagbigay ng malalang sakit sa mukha ng babae. Kinakampihan niya ba to? Nadala lang siya ng bugso ng, anong pinagsasabi mo, Daddy? Kaligtasan ko nakasalalay dito. Paano kung hindi bumalik si Nick? Baka tuluyan na niya na ako natanggalan ng buhay. Wala ka bang gagawin? Hindi mo ko igaganti, ha? Kumalas na ng yakap sa kanya si Mr. Celis. Hindi na gustong tabas ng dila ni Nelia. Buong buhay niya ay palagi ang side nitong iniintindi niya. Kahit na alam niyang mali dahil anak ang turing niya. Ngayon lang siya namulat na maling-mali ang mga pinagawa nito sa kanya. At hindi na mauulit pang mga to. Nelia, wala ka ba talagang planong magbago, anak? Kahit na kaunti man lang. Ayaw mo bang mapunta ka sa langit? Kaunting panahon na lang, hindi ka pa rin napapagod na maging masama. Muli ay pagod ng mga matang tanong niya. Sawang-sawa na sa pagiging masmang tao ng anak. Ginawa man sa'yo ni Krisa yun o hindi. Doon pa rin naman ang punta mo, anak. Alam mo yun, hindi ba? Huwag ka masyadong overreacting at ginagawa mo na namang big deal ang lahat. Tama na yun, Nelia. Ha? Bumalati ang sakit sa mukha ni Nelia nang titigan ng mukha ng ama habang binabalikan ng mga huling pangungusap na sinabi nito. Alam niya naman yun, pero hanggang huling hininga niya hindi niya gagawing masaya si Krisa. Kung hindi siya nito sinaktan, baka naging mabait pa siya sa kanya at sinabi niya kung sino talagang ama nito. Biglang nagiba ang kutob niya nang hindi ito nagre-react ng masama gaya ng dati sa babae sa kabila ng mga pagsusumbong niya. Ibig bang sabihin nito ay nalaman na ng kanyang ama na si Krisa ang nawawala at hinahanap niyang matagal ng anak? Hindi ito maaari. Dad, hahayaan mo na lang ba na hindi siya managot sa ginawa niya sa akin? Hindi ikaw to. Ginagap ni Mr. Celis ang kamay ni Nelia. Ilang beses na kinurap ang mahapding mga mata. Gusto niya nang masettle na ang lahat ng gusot nila once and for all. Bago man lang din mamahinga si Nelia, ipakulong mo siya. Panagutin mo siya sa batas. Nasaan si Nick? Siya ang witness ko doon. Hindi mo yun pwedeng gawin sa kanya, Nelia. Bakit naman hindi? Ako ang tama, siyang mali. Pinagbuhatan niya ako ng kamay. Huminga ng malalim si Mr. Celis. Nag-hysteria na si Nelia doon na puno na ng galit ang mukha. Nakalimutan mo na bang asawa siya ni Nick? Sa iyong dalawa, sinong kakampihan niya? Ikaw? Huwag mo nga akong lokohin ang sarili mo. Nick loves her dearly. Isa yun sa mga kailangan mo na ring tanggapin. Lumaki pang awang ng bibig ni Nelia nang marinig sa ama na alam na nitong asawa si Krisa ni Nick. Ang pagkakaalam ni isa lang ng may alam ng bagay na yon. Hindi pa nga nabanggit sa kung kanino. Ibig sabihin lang ba noon tapos na rin ang kasal nila kung kaya alam niya na ng kanyang ama? Tama na, huwag mo na siyang pasakitan. Kotang-kota ng kapatid mo sa mga paghihirap. Huwag mo nang dagdagan pang kirot sa kanyang pusong pinagdadaanan niya sa ngayon. Alam ni Nelia na ito na ang kanyang anak pero hindi niya alam na ito ng ama. Paano yun nangyari? Sinigurado niyang hindi nakarating ditong sulat na pinagpira-piraso niya noon. Namutla pa si Nelia. Anong ibig mo sabihin, Daddy? Napatingala na si Mr. Celis. Dahil lingid sa kanyang kaalaman na alam na ni Nelia ang lahat, ang alam niya ay masasaktan ito kapag nalaman niyang may connection sila, hindi man siya literal na nanggaling sa kanya. Dinadala nito ang kanyang apelyido. Kaya sa mata ng lahat ay kapatid siya ni Krisa. Oras na ipakilala niya ito bilang ang matagal na niyang hinahanap na nawawalang anak. Magkapatid kayong dalawa. Siyang matagal ko nang hinahanap na anak. Magkapatid kayo ni Krisa. Dala ng malalang frustration at matinding gulat sa mga narinig ay muling nagwala doon si Nelia na tinutulak ng ama palayo sa kanya. Habang malakas na humahagulhol ng iyak, kamunti ka na nitong mabunot ang karayom na naman ng dextrose na nakabaon sa isa niyang kamay. Gustong dating naman ni Carmelita
sa silid na kasunod ng doktor kaya nakitang tagpong iyon. Tinabig niya palayo si Mr. Celis malapit sa kama ni Nelia na sa mga sandaling iyon ay patuloy pa rin nagwawala. Habang galit na galit, niyakap niya si Nelia nang makitang ina ay mas lalo pang umatungal ng iyak at kaawa-awa. Ano ka ba naman, Mando? Anong ginagawa mo sa anak natin? Gamit ang nalilisik na mga mata ay malakas na sigaw niya. Nilingon na siya ni Mr. Celis. Wala akong masamang ginagawa. Alam mo kagigising lang niya mula sa koma tapos sinasaktan mo kaagad ang damdamin niya. Ano ba naman, Mando? Wala ka bang pakiramdam? Nagbabawi pang katawan ng anak mo. Hindi mo ba nakikita ang hina niya pa? Patuloy nitong puno ng awang sinulya pa ng mukha ni Nelia na patuloy na lumuluha. Awang-awa na siya. Sandali nga. Sinabi mo na ba sa kanya tungkol sa anak mo? Mando naman, napaka-insensitive mo namang tao. Hindi mo na lang muna inilihim. Ngayon pa talaga? Napakurap na ng mga mata si Mr. Celis sa tinignan ng doktor na nag-alangang lumapit sa kanila dahil sa palitan nila ng maanghang na salita ng kanyang asawa. Napuno na rin siya dito, maging ito'y sinisisi pa siya sa ginawa niya. Carmelita, bakit ko naman ililihim? Walang dahilan, natural na malaman niya ang katotohanan. Kung ano-ano mga pinagsasabi niya tungkol sa kanya. Saka bakit si Krisa ang sinisisi niya kung bakit nasa kalagayan siya ng ganito? Alam naman nating pareho na, Mando, binabalaan kita. Shut your mouth at kung wala kang matinong sasabihin. Dumoble pang lisik ng mga mata ng ginang na dahil sa mas lumakas pang iyak ni Nelia. Tahan na, Nelia. Narito ng mommy. Tahan na. Nagpupuyos ng kalooban ni Mando sa ginawang pagsigaw ng asawa. Pinapunta siya nito dito para lang bulyaw-bulyawan. Binabalaan din kita, Carmelita. Oras na kantiin yung mag-ina si Krisa. Akong makakalaban niyo't baka pa nakalimutan kung minsan ay nag-isang pamilya tayo. Batid ni Mr. Celis na hindi maglalaon ay magsusumbong dito si Nelia, kagaya ng pagsusumbong nito sa kanya kanina. Knowing Carmelita, hindi to basta maupo lang at papanoorin na masaktan si Nelia, kaya nasisiguro niya na may kahunghangan tong binabalak. Nauunawaan niyang anak na si Krisa kung bakit niya nagawa yon. Kung nalaman niyang anak niya ito noon, hindi niya magagawang pagbigyan ng bawat hiling ni Nelia na may kinalaman kay Nick. Yung mga pagdedemand nitong makita at makasama to, na maging ang paghingi niya ng paulit-ulit sa dugo nito. Siya mismong puputol ng koneksyon nila dahil alam niyang masasaktan nito si Krisa kapag itinuloy niya. Dangan lang at naging bulag siya sa katotohanan ng ganid ng anak-anakan nila. Di gawin mo. Akala mo matatakot ako? Kami? Dapat lang naman talaga na panagutin ng babaeng yun sa kasalanan niya dahil anong? At bakit? Naririnig mo bang sarili mo? Asawa niya yun. Legal na asawa siya ni Nick Bentancur. Kung may dapat man na panagutin at sisihin dito, si Nelia mismo yon. Alam niyang may asawa na si Nick pero hingi pa rin siya ng hingi ng atensyon sa kanya. Ang tanga niya kasi, nasa kanya na noon si Nick, ano bang ginawa niya? Nagloko siya, hindi ba? Naghanap siya ng iba. Tapos ngayon, guguluhin niya yung taong tahimik na namumuhay kasama ang babaeng mahal? Hindi makahuma doon si Carmelita dahil totoo naman ang mga sinabi ni Mr. Celis. Masyado lang talaga silang bulag sa pagmamahal kay Nelia dahil gusto niyang ibigay dito ang lahat ng hilingin nito ngayon lalo pa at naghihingalo na. At saka buntis siya, malamang magbabago ang ugali at mood noon na sa paligid niya. Yang anak mo hindi makaintindi ng uhaw sa atensyon. Ibinigay naman natin ang lahat sa kanya. Kulang pa rin ba yun? Kulang pa bang pagpapaalipin natin sa kanya kahit na alam naman natin mali siya? Nang marinig yun ni Nelia ay muli na naman siyang inatake ng seizure nang dahil sa malakas niyang pag-iyak. Halos maputol ng mga ugat niya sa leeg sa matinding galit at pag-iyak. Dumalo na ang doktor sa kanya dahil kung hindi baka mapano na to. Buntis? Paano niya nabuntis si Krisa? For sure ibang lalaking ama noon at hindi si Nick. Hindi si Nick ang ama ng dinadala niya. Patuloy nitong pagwawala na makabawi kahit nalatang hinang-hinana. Kinailangan na niyang turukan ng pampakalma at pampatulog na rin na tahasang sinadjust ng doktor sa nasaksihan. Mr. and Mrs. Celis, iwasan po muna natin sanang bigyan ng stress ang ating pasyente. Tanging nasabi ng doktor nang kumalma na si Nelia. At unti-unti na doong makatulog muli. Makakasama po yun sa kanya, lalo nang palitan niyo ng masasakit na salita. Kung gusto niyo pong mapaagang pagpanaw niya, sige kayo na pong bahala. Nagpapaalala lang naman po ako para sa kalagayan niya ngayon.
Pagkasabi noon ay umalis na ang doktor. Makahulog ang nagkatinginan pang mag-asawa na para bang napahiya sa sarili. Ibabalik ko na si Nelia sa Canada. Total naman ay mas lalong lumalala lang ang sitwasyon niya dito. Walang pagbabago. Baka sakaling doon ay mas humaba pang mga araw niya. Baka doon magkaroon pa ng himala. Bahala ka kung anong gagawin mo sa kanya. Desisyon mo yan noong una pa lang, hindi natin siya inuwi ng bansa. Tignan mo, lalo lang lumala ang kalagayan niya. At ang sakit niya, wala ka na ba talagang pakialam sa anak mo? Ganyan na ba katigas ang puso mo, Mando? Nalalabi na lang ang mga oras niya. Sana man lang siya ang maging priority mo. Ilang taon ko na siyang naging priority, Carmelita. Hindi mo naintindihan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Bulag ka ba sa mga ginawa ko para lang pagbigyan ng kapritsyo niya? Ultimo kulang na lang manira ako ng relasyon para lang paulit-ulit siyang pagbigyan. Tama na. Ayoko na. Tapos yung pinapasakitan ko pa, sarili kong dugo at laman. Ilagay mo sarili mo sa pwesto ko. Sige, magpalit tayo ng maunawaan mo naman ako.